Okay, good morning. I am Dr. Danilo Sadsad, one of your DXN distributors. I've been with DXN for 15 years or more. I've been a user of the product and my whole family has benefited from the health benefits of all our products. And I'm here to share to you insights about what we are facing today. Sabi ng presidente natin, we are in perilous times. So, importante po na magpagtulong-tulungan natin. We are facing a new disease and a new virus. Ang tawag po sa disease is COVID-19. At ang virus po na nagkakos nito, they call it SARS-CoV-2. Now, as part of DXN's concern and can care for its people, its family, nandito po kami to share some insights so that we can overcome and be victorious in this current situation. Now, una-una po tanong, what is COVID-19? So, ang COVID-19 po stands for Coronavirus Disease 2019. Ito po yung tawag ng WHO, official proclamation of WHO para dito sa sakit na to. What causes this disease? Ito po yung virus na SARS-CoV-2. Ito po yung CoV-2 kasi po yung SARS-CoV-1, yan po yung unang SARS epidemic natin noon. Ito po ay panibagong virus which is very similar to dito sa ating SARS. So, bakit siya tinawag na coronavirus? Kasi po, ang virus na to, pag nakita nyo siya, mukhang corona talaga. It looks like a crown. Marami siya mga spikes sa gilid. Now, ano ang nagiging problema natin sa virus na to? Just like the first initial virus, ito po ay nagkakakos o nagkakaroon ng epekto na ma-infeksyon ang mga tao. At ang infection po nito often presents na parang trangkaso or flu-like symptoms. So, kung iba po, merong mga nararamdaman na lagnat, ubo, sipon, tapos medyo masakit ang katawan, well, dapat po magkaroon tayo ng konting tinatawag nating strong sense of parang suspicion. Magpatingin tayo kagad sa doktor, huwag tayo mag-self-medicate. Okay lang po kung may ininom tayo mga products natin ng mga supplement, but let us not simply rely on supplement and hearsay. Patingin po tayo sa doktor. Ngayon, meron din po merong COVID-19 na walang nararamdaman, yung tinatawag nating asymptomatic. Isa sa mga example dyan, si Senator Zubiri, nagtaka siya, nag-positive siya sa COVID-19, pero wala siyang symptoms. So, meron din pong asymptomatic. At meron din naman po na may symptoms, pero mild lang, walang lagnat, ubo, sipon, at saka parang giniginaw-ginaw lang pero wala pong lagnat. So, yan po yung ating COVID-19. Ito po yung disease. Now, bakit po lahat ng tao takot sa COVID-19? Na ang isang nakakatakot po sa COVID-19, kung titingnan natin, in a short period of time, ito po yung na-discover noong December 2019 sa Wuhan, China. At ito po ay doon lang muna nag-umpisa. Subalit kung titingnan natin, in a span of almost 2 to 3 months, ito po ay kumalat na sa buong mundo. So, isa sa pinaka-nakakatakot po na karakteristik nitong virus na to, siya po ay mabilis kumalat. At ang isa sa kinakatakot ng buong mundo, maging ng WHO, yung tinatawag nilang exponential spread or contamination. Kasi po, yung exponential spread or contamination, pag hindi po natin napigil yan, yan po yung magbibigay ng talagang malaking problema sa buong mundo. Kaya ngayon, nagla-lockdown tayo, nag-isolate tayo. Ang purpose po nito is to cut yung exponential spread. Ang kanilang tawag po dyan is flattening the curve para po hindi marami ang mahawa. At isa po dito, nakakatakot dito, isa sa manifestation nito, exponential na contamination nito, bukod sa siya ay nasa buong mundo na. Nung dati, worried lang tayo sa number of cases na nandoon sa China, pero kung titingnan po natin ngayon, yung kaso po outside China collectively ay mas malaki pa kesa sa kaso na nasa China. Kung titingnan po natin ang datos natin, ang ating pong data as of March 18, 2020, ito po yung galing sa WHO, global data po ito. As of this March 18, ang diagnosed po is 191,127. Yun po yung total na na-infection na na-diagnose. Ibig sabihin yan,
Yun lang po yung na-testing. Pero siguro, the numbers are bigger kasi hindi natin alam kung sino na-testing. New cases po, ito yung mga bagong kaso lang na nakita, 15,123. Ang total death po globally is around nasa 7,807. At yung mga bagong namatay noong 2018, anong March 18, 2020, is around 786. Ang nakakatakot po dito, kung hindi natin mapipigilan ng pagkalat na to, itong mga figures na to, pwede pang lumaki ng malaking-malaki way out of proportion. So, kailangan po, tulong-tulong tayo, kaya nakakatakot itong virus na to, kailangan po masugpo natin yung kanyang paglagana. So, ang tanong naman, bakit ba siya mabilis lumagana? Paano ba siya nakukuha? How can it be transmitted? So, yung iba kasi natatakot, baka daw nasa hangin lang, nasa paligid, ano po. So far, based on WHO at saka sa mga researches, wala pa pong confirmed na airborne transmission. Ang tinatawag pong transmission nito is through droplets. Ibig sabihin ng droplets, yung naibuga ng tao na may infection, umubo siya, humaching siya, o kaya simple nag-exhale siya at may bumugang laway, doon po lumalabas yung virus. Ngayon, sabi niya, bakit may mga hugas-hugas pa tayo ng kamay, may disinfect pa tayo? Ito po kasing virus na to, pag lumabas sa bibig ng mga infected, sa ilong, sa mga hininga nila, pwede po siyang dumapo sa iba't ibang bahagi ng ating mga kapaligiran. Sa damit, pwede po siyang dumapo sa damit, sa mga clothing. Sa sahig, pwede rin po siyang dumapo sa sahig. Sa mga hawakan, sa mga, kahit sa anong paligid, even sa ground. At isa pa nakakatakot yan, iba hindi lang nag-hatching, hindi lang inuubo, dumudura pa sila anywhere. So, pwede rin yan, matapakan ng iyong sapatos at ito ay mag-stay sa sapatos mo. So, ang kanilang observation, possibly daw po, that the virus can stay viable, o ibig sabihin, buhay siya pagkatapos mailabas sa katawan, from 2 to almost 8 hours or 15 hours. Actually, wala pong talagang definite pa na study dyan. Observation pa lang yan. Kaya lang po, pinag-iingat po tayo. Kaya nga po, para ito hindi kumalat ng kumalat, dahil ito'y binubuga ng laway, dapat po mag-iingat tayo. Ano po yung gagawin natin? Ang pinakamagandang pag-iingat po ay yung pagdistansya natin, yung tinatawag nilang social distancing. So, chances are, kung ikaw mga more than 1 meter away from a person who is infected, kayo po ay hindi magkakaroon o maliit yung chance na kayo ay makalanghap nung kanyang ibinubuga na virus. Ngayon ang tanong, paano mo malalaman kung yung katabi mo ay infected o hindi? Unless po siya yung talagang may grabing sakit na, hindi mo po malalaman kasi may mga tao na nakakuha na ng virus pero wala pa po siyang nararamdaman. Ngayon, kaya ginagawa natin, yung mga tao po para protektahan natin ngayon, para hindi kumalat. So, ang issue ko ngayon, how to protect people from the COVID-19 disease. Ang ginagawa po natin ngayon, yung mga na-diagnose na may sakit, iyon po yung ina-isolate natin. Kaya may mga isolation po tayo. Ngayon po, yung mga hindi pa na-diagnose pero merong posibleng na exposed sa may sakit, sila po yung nagko-quarantine. Ay yung tinatawag na patients under investigation. Tapos yung meron namang mga nararamdaman, yung tinatawag natin patients under, tinatawag nating, ang tawag nito sa term nila is parang binabantayan or under observation. Now, ang importante po dito, paano natin may iwasan na tayo ay hindi ma-infect? Ang isa sa pinakamaganda na tinuturo sa atin, aside from social distancing, ay yung pag-disinfect. Kailangan po, yung ating paligiran malinis, at lagi po tayong nagdi-disinfect. Kung tayo po ay gumamit ng mga damit, mga kasuutan, sapatos, galing sa labas, galing tayo sa maraming tao, or maaaring na-expose tayo, yung pong sinuot natin, aalisin natin, i-disinfect natin ating mga sapatos kung may mga Lysol tayo, at tapos po maglilinis tayo ng katawan, maglalagay tayo ng panibagong damit so that hindi ma-expose yung ating household. Ano po ang ibang paraan ng pag-disinfect? Kung tayo po ay inuubo, kaya paraan para tayo ma-protect,
Pag tayo po inuubo, sinisipon, nag-hatching, tayo po ay magsuot ng mask. So, yung mga dapat nakamask, sila yung dapat merong mga symptoms na parang ubo at sipon para hindi po sila magkalat nung pag-hatching nila, pag-ubo nila. Ngayon, paano kung walang mask? Ang tinuturo po ng Department of Health sa atin, yung pag-ubo sa ating siko. Pag ganyan. Para po yung talsik ng laway natin, hindi po siya kakalat sa ating kapaligiran. At ano pang dapat natin gawin? Of course, dahil nga po ito'y kumakalat sa kapaligiran, maaaring sa damit, sa kapaligiran, sa sahig, sa mga handles, lahat yan, sa lamesa, at ito po ay posibleng mahawakan natin. So, importante po ang lagi tayo naglilinis ng ating mga kamay. So, dapat meron tayong laging dala na alcohol-based sanitizer. At importante po kung may access tayo sa ating sabon at saka tubig, maghugas po tayo ng ating kamay. Tinuturo po, makikita nyo sa media kung paano yung paghuhugas ng kamay for 20 seconds. Kasi po, ang virus po ay kayang patayin dito mga disinfectant na to. So, importante po yon. At, isa sa pinaka-importante, para po tayo ay maprotektahan kasi hindi natin alam, kahit na sa lahat ng pag-iingat na to, maaaring na-expose tayo, dapat po mapanatili natin ang magandang kalusugan natin. At syempre, pag pinanatili natin ang magandang kalusugan, kailangan po kasama dyan yung ating tinatawag na immune system. Kasi po, nakikita natin, bagamat ang mga balita, nakakatakot, marami namamatay, pero ang maganda po dyan, meron din pong gumagaling. At isa pa paalala, ang observation po ng WHO, Department of Health, karamihan po ng madaling tamaan ng virus ay yung mga nasa ages 50 and above. So ito ay kung mas matanda ang edad, mas malaki ang tsansa na sila ay ma-infection. Ano pa po yung tsansa na mas madali ka ma-infection? Yun daw pong may mga tinatawag na comorbidities. Ano ba yung comorbidity? Kung ikaw po ay tao na sabihin natin nandun ka na sa high risk, 50 years old and above, tapos may high blood ka pa, yan po, comorbidity yan. Meron kang diabetes, yan po, comorbidity yan. O kaya sa babae naman, buntis, hindi naman po ito comorbidity, pero risk pa rin po. So yung mga bagay po na to, kagaya ng asthma, kung may hika kayo, iyan po ay additional risk factor. So, paano po ang ating gagawin ngayon para patuloy na maprotektahan natin ating sarili? Siyempre, bilang mga DXN distributors, isa po sa ating takbuhan yung ating mga produkto sa DXN. Now, ano ba yung mga produkto natin na pwede natin gamitin para ito ay magbigay sa atin ng karagdagang proteksyon. Hindi po siya talagang total assurance, pero ito po yung additional protection. Kasi po, kung mapagsasama-sama po natin yung pag-iwas at pagdagdag ng proteksyon, mas malaki po ang tsansa na hindi tayo magkakaroon ng COVID-19. Now, sa mga products po for our immune system, palakasin natin immune system, ang pinakamaganda pong product natin, ang ating pinaka-flagship, of course, ang RGGL po natin, Reshigano at Ganocilium natin, tayo po ay dapat umiinom nito on a regular basis. Bakit po? Kasi ito po yung pagkain ng ating immune system. At hindi lang po immune system, marami pang natutulungan sa ating katawan. Now, ano-ano pa yung mga products na maganda sa immune system? Yung ating pong spirulina, maganda sa immune system yan. Yung pong ating Poria S, maganda rin po sa immune system yan. Yung Blackyamin po, maganda rin po sa immune system. At lalong-lalo na po ngayon, wala nang stock ng vitamin C sa market, sa butika. Tayo po, meron tayong Roselle Juice at saka Roselle Candy, which is a very, very good source of natural vitamin C. So, ito po mga products na to, pwede natin magamit para pampalakas sa immune system. Pero, para po tayo ay mas protektado, hindi lang po immune system ang aalagaan natin. Bakit po? Kasi po may marami pa tayong products na pwedeng gamitin. Kagaya kung tayo pinagpapalakas ng immune system, tapos may high blood tayo, unang-una dapat mapanatili nating under control ang ating high blood. So, paano gagawin natin yan? Of course, kung may maintenance medication tayo, iinumin natin ang maintenance medication regularly.
At tutulungan natin to ng products natin ng DXN. Yung RGGL po is very good for your hypertension. Dapat po may spirulina din para yung diet natin. Hindi tayo pwedeng kakain ng masyado mga fatty food, mataas ang cholesterol, high in fat. So, pwede natin gamitin nating spirulina. And of course, yung Poria S po is very good also. At yung black cumin natin is very good for hypertensive people. Ano pa isang problema natin? Diabetes. So, kung tayo po gusto natin malakas ang immune system natin, pero may diabetes tayo, inom tayo ng RGGL, which is very good in helping control our diabetes. And of course, kasama po dyan yung ating maintenance medication for diabetes. Huwag po tayong aalis dyan. At tapos, samahan natin ng spirulina, magandang spirulina for our diabetes. Ano po yung magandang product? Meron po tayo isang magandang product which is very, very effective para pagtulong ng control ng diabetes. Kasama ito sa tinatawag nilang King of Bitters, yung mapapait. Ito po yung ating Andro-G. So, Andro-G po is very good. Hindi lang ito nakakatulong sa immune system. Kung kayo po ay diabetic, then you can use this to help control your blood sugar. Ano pa ho? Kung may asthma tayo, may hika tayo. So, pwede natin gamitin dyan yung RGGL natin, pangtulong para sa ating asthma. And of course, yung ating spirulina. At isa pong maganda dyan, yung ating cordyceps, which is very good for oxygenation of our lungs. It also gives us energy. So, ito pong mga bagay na to dapat tandaan natin na hindi lamang po immune system, kundi yung kabuuan ng ating kalusugan. Kasi po, sa ganito mga panahon, kailangan po ang ating kalusugan, tinatawag natin dito, optimum health, yung wellness po na tinatawag natin. Madalas natin pinag-uusapan yung sa Gana Therapy. Dapat hindi lang tayo malusog, kundi tayo ay merong talagang optimum state of health, yung ating wellness. Kasi po, sama-sama po ito sa pamamagitan ng inyong iniinom ng mga maintenance medications. Kung meron kayong mga nararamdaman, importante rin po na kayo magpatingin sa inyong mga doktor. At higit sa lahat, yung access po natin sa mga products po natin sa DXN na napakaganda sa ating kalusugan. Huwag po natin silang kalimutan. Yung RGGL po, which is very good for immune system, pangtulong sa hypertension, pangtulong sa asthma, pangtulong sa diabetes. So, napakarami po siyang naitutulong sa ating kalusugan. Plus, pati po yung blood circulation natin, magandang-maganda with our RGGL. So, kasamang spirulina dyan. Of course, kung kayo po ay gumagamit na ibang product, kagaya po ng Lion's Mane. Ang Lion's Mane po, doon sa mga talagang nagme-memory enhancer, iba naka-Lion's Mane na. Maganda rin po yan because Lion's Mane also contains substances that strengthens your immune system. Marami din po itong antioxidants na pantulong sa ating kalusugan. So, importante po, bottom line, huwag po tayo magpapabaya. And of course, kasama sa mga gamot natin, kasama sa mga supplement natin, yung tamang tinatawag nating lifestyle. Huwag po tayo magpupuyat. Dapat po adequate ang ating tulog, around 6 to 8 hours at least sa gabi. Kung hindi naman po kayo makatulog sa gabi at kayo nasa mga call centers at umaga ang tulog nyo, see to it na talagang naipahinga nyo yung inyong mga katawan. Of course, importante po ang magandang blood circulation at para sa blood circulation, mas maganda daw po hindi tayo lagi nakaupo. Dapat galaw-galaw din po. So, we must always embark on a regular physical activity. Meron tayong regular exercise at least 15 to 30 minutes a day. At syempre, kain po tayo ng masusustansya at malusog na mga pagkain. Sabi nila, ito pong panahon ng lockdown, maaaring iba daw po magiging parang obese na, magiging mataba. Subalit, wag nating pabayaan ang ating sarili. As being part of the DXN family, meron po tayong access sa magagandang produkto para sa ating kalusugan. Tulungan natin to, samahan natin ng mga tinatawag natin mga protective measures. Mag-social distancing tayo, magsuot tayo ng mask kung tayo inuubod, sinisipon. Tapos, importante po na yung ating kalusugan ay mabantayan natin. Kung tayo may mga sakit, yung mga maintenance medication, ituloy po natin. At yung mga products po na binanggit ko sa inyo, ito po yung mga products ng DXN na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. So, importante po, in these perilous times, umiwas tayo, protect ourselves, stay in optimum health,
And we know if we will be vigilant enough, we will overcome and we will emerge victorious in the midst of this COVID-19 crisis. So sa inyo pong lahat, tayo po ay maging malusog, maging malakas, mag-ingat po tayo sa lahat ng sandali, stay healthy and always be aware of the benefits of your DXN products. So salamat po, good morning to all of you, good morning DXN.